Noon, ang mid-range jumper ay ang sentro ng opensa sa NBA at pangunahing sandata sa laro. Ngunit sa modern NBA ngayon ay malaki na ang naging pagbabago dahil dominado na ng 3-point shooters ang liga dahil sa impluensya ni Stephen Curry na nanguna sa 3-point revolution ng NBA. Ang mga teams ay nag-adjust sa pagbabantay na mas tinutukan ang pagdepensa sa 3-point line at sa ilalim ng basket. Dahil dito, ang mid-range ay hindi na gaanong napapansin sa ngayon. Ngunit may mga players ang nagpatunay ng kahalagahan ng pagmaster ng mid-range shots. Sa bidyong ito, pag-usapan natin ang 10 pinakamagaling na mid-range shooter sa kasaysayan ng NBA. Para sa ika-10 pwesto, si Shaun Livingston. Si Livingston ay na-draft bilang ika-4th overall pick noong 2004. Ngunit muntik nang matapos ang NBA career nito noong 2007 matapos ang matinding injury. Makalipas ang 20 months recovery, ay ilang taon itong naging journeyman. Bago ang kanyang malalang injury ay isa itong athletic player na gumagawa ng explosive dunks, ngunit dahil sa insidenteng ito ay binago niya ang kanyang laro at minaster ang pagtira ng mid-range shots. Noong 2014 NBA season, muling nabuhay ang basketball career nito na naging mahalagang piyesa sa Golden State Warriors. Sa 3-point dominant na Warriors, siya ang kanilang naging sandalan sa mid-range. Bilang 6'7" guard, ay nagagamit niya ang kanyang tangkad sa mga mismatches at pagtira ng turnaround jumpers. Ang mid-range shots ni Livingston ay bahagi ng tagumpay ng Golden State sa kanilang championship runs. Nanalo ito ng 3 championship sa Warriors sa loob ng 5 season. Meron siyang 48.6 field goal percentage na mataas para sa 15-year NBA career. Hindi man ito superstar katulad ng ibang player sa ating listahan, dapat lamang na maisama si Middleton dahil ang mid-range ang muling bumuo ng kanyang karera sa NBA. Para sa ika-9 na pwesto ay si Kevin Garnett. Noong early 2000s, bihira na makita ang mga power forwards na tumitira sa labas at nagdadagdag ng mid-range shot sa kanilang arsenal. At isa sa mga pioneer nito ay si Kevin Garnett. Bukod sa pagiging mahusay na defender at scorer, ay napakahirap din itong bantayan dahil sa kanyang mid-range shot. Kasama sina Tim Duncan, Pau Gasol, Chris Webber at iba pa, si Garnett ang isa sa pinaka-consistent at efficient sa mid-range bilang forward. Sa mga tirang mula sa 10 feet hanggang sa mga long-range mid-range shots na malapit na sa 3-point line, siya ay nakapagbuslo dito ng halos 45% sa kanyang karera. At sa kabuuang 26,071 career points ni Garnett, 38.4% ang galing sa mid-range. Dahil sa kanyang deadly mid-range jumper, ay hindi na nakakapagtaka kung bakit naging MVP at NBA champion ito sa loob ng 21 years NBA career. Pumuesto sa ika-8 si DeMar DeRozan. Sa NBA ngayon na pinag-aarian ng mga 3-point shooters, kasama si DeMar DeRozan sa iilang hindi sumabay sa 3-point revolution ng liga, sa halip ay mas pinagtibay pa ang kanyang mid-range shooting. Hindi nga siya kilala bilang 3-point sniper, ngunit isa siya sa pinakamahusay na mid-range shooter sa kasaysayan ng liga na pinapatunayan ni DeMar sa kanyang consistency sa mid-range. Kasama si DeRozan sa elite list ng NBA players na mahigit sa 40% shooting percentage mula sa mid-range sa kanyang karera. Ang dahilan kung bakit epektibo ito pagdating sa mid-range ay dahil sa kombinasyon ng kanyang ball handling at footwork na sinamahan pa nga ito ng quick release shot. Para sa number 7 ay si Larry Bird. Si Bird ay NBA legend at isa rin sa pinakamagaling na shooter sa NBA history. Noong taong 1996-1997 season pa lamang, sinimulang itrack ng NBA ang play-by-play data ng mga players. Kaya't wala tayong precise stats sa efficiency ni Bird sa mid-range. Ngunit sa tangkad nitong 6'10" na may mataas na release na nanggagaling sa ibabaw ng ulo, ay walang sagot ang kalaban sa kanyang shooting. Base sa available records,
Si Bird ay may 19.3 field goal attempts per game kung saan 1.9% lamang dito ang attempt niya mula sa 3-point area. At dahil hindi naman kilala si Bird na isang dunker, malamang ay higit sa 50% ng kanyang 17 2-point attempts per game ay mula sa mid-range. Sa ika-6 na pwesto ay si Kawhi Leonard. Si Kawhi ay isang magaling na defensive player at may personality na parang robot. Si Leonard ay namayagpag sa 2010s era ng NBA bilang mahusay na two-way player sa liga. Ang kanyang offensive dominance ay dahil sa maingat nitong pagpili ng mga tira at spot sa court. Dahil sa kanyang magandang footwork ay nakakagawa ito ng espasyo na may mataas na accuracy sa kanyang mga tira dahil sa kanyang perfect touch at high release mid-range jumper. Nang dumating si Kawhi sa NBA noong 2011 ay hindi naman ito kilalang shooter at nag-average lamang ng 8 points per game. Ngunit sa gabay ng Big 3 ng Spurs ay unti-unting naging komportable ito sa opensa. Isang rason ay dahil sa work ethic nito na naging isa sa best mid-range shooter sa NBA. Sa mahigit 2,000 shot attempts nito sa mid-range ay naipasok niya ang 45% dito. Halimbawa na lang ng mid-range dominance nito ay noong 2019 title run ng Raptors na tila naging robot nga si Kawhi dahil halos lahat ng tira nito ay pumapasok. Pati na ang crucial mid-range jumper na ito na nagpaiyak sa 76ers. Para sa number 5 spot ay si Carmelo Anthony. Nang pumasok si Carmelo sa NBA noong 2003 ay pinakita agad nito ang kanyang special na offensive talent. Dahil hindi ka nga basta-basta magiging scoring champion at mapapasama sa top 10 scorer ng liga kung wala kang husay sa opensa. At ang pangunahing dahilan nga dito ay ang kanyang mid-range game. Si Carmelo Anthony ay isa sa kinatatakutang mid-range shooter sa NBA dahil sa ganda ng footwork nito na may iba't ibang galaw at hindi madaling mabasa na kailangan lamang nito ng kaunting espasyo para makapag-pull up. Nag-average ito ng 7.5 mid-range shot per game at may 41% conversion rate. Kahit marami pa ang manlalaro na mas efficient kaysa kay Melo sa mid-range ay hindi ito pwedeng mawala sa ating listahan dahil sa dami ng kanyang attempts, sa consistency at kung gaano nire-respeto ang mid-range game nito. At arguably, si Carmelo din ang may pinaka-smooth na mid-range jumper sa NBA history. Para sa ika-4 na pwesto ay si Kobe Bryant. Si Kobe nga ang isa sa pinaka-maimpluwensyang mid-range shooter sa liga. Ang tinatawag na Black Mamba ay makamandag kahit saan mang parte ng court, ngunit ang pinakamahusay sa kanyang laro ay ang mid-range game nito. Sa mga mahihigpit na depensa ay laging nakakagawa ng paraan si Kobe para may tirang bola dahil sa footwork nito na sinamahan pa ng spin, cross, thumb fakes, sabay fade away kaya't mahirap mahulaan ang susunod niyang gagawin dahil sa mga galaw na ito. Sa kanyang karera, 44% ng kanyang field goal attempts ay mula sa mid-range at nasa higit 40% dito ay kanyang naipasok sa regular season at playoffs. May mga players na mas efficient pa kay Kobe pagdating sa mid-range. Ngunit kailangan nating tandaan na siya ay naglaro sa late 90s at early 2000s na hardest era para sa mga scorers dahil sa hand checks na nagpapahirap sa opensa. Pangatlo ay si Dirk Nowitzki. Kung sila Tim Duncan at Kevin Garnett ang considered na pioneers ng stretch forward, si Dirk Nowitzki naman ang masasabing GOAT ng stretch bigs. Bilang 7-footer sniper ay sasakit ang ulo ng kalaban dahil kaya nitong makapag-shoot saan mang parte ng mid-range at napakataas nga ng kanyang release na sinamahan pa ng haba nito kaya't naging isa siya sa mga greatest scorer sa NBA. Karamihan ng mid-range shot na ginagawa ni Dirk ay galing sa pagposte. Hawak nito ang bola habang nakatalikod sa defender, sabay dahan-dahang itutulak ang dumidepensa hanggang mahanap nito ang perfect spot at magte-turn around na gagamitin ng pamatay na one-legged fadeaway na isa sa pinaka-unstoppable shot sa liga. Sa kanyang 31,560 career points, 39.5% nito ay mula sa mid-range shots.
Ito ang dahilan kung bakit si Dirk ay isang elite mid-range shooter at may kukonsidera na greatest shooting big man of all time. Sa pangalawang pwesto ay si Kevin Durant. Maraming fans ang nagtatalo kung si KD nga ba ang greatest scorer sa NBA history. Maaaring marami ang di sumasang-ayon dito, ngunit may magandang argumento nga kung bakit kasama siya sa usapang ito. At yan ay dahil sa kanyang kakayahan bilang shooter at scorer sa mid-range man o sa iba't ibang parte ng court. Siya ay 4-time scoring champion at isa sa pinaka-unique na talent sa NBA. Ang listed height nito ay 6'11", ngunit maraming naniniwala na mas matangkad pa siya kaysa dito. Sa kabila ng haba ni KD, na master niya ang art of mid-range na may mataas na release kaya't mahirap itong maabot. Meron din siyang magandang handles na nagbibigay sa kanya ng space para makatira. Ang mahigit sa 50% ng kanyang mga tinitira ay mula sa mid-range at hindi bumababa sa 45% ang shooting percentage nito. Kaya't siya ang isa sa pinaka-efficient mid-range scorer sa NBA history. Bago ang panghuli ay ito pa ang ilan sa pinakamagagaling na mid-range shooter sa kasaysayan ng liga na wala sa ating listahan. At para naman sa number 1 spot ay walang iba kundi si Michael Jordan. Sa mga modern day NBA fans at mga tagahanga ni LBJ ay maaaring ayaw nilang marinig ito. Pero si Michael Jordan ang greatest mid-range shooter sa kasaysayan ng NBA. Meron itong 10 scoring titles at 30.1 points per game average sa kanyang buong karera. At karamihan ng kanyang mga tira ay galing lamang sa pagsalaksak at sa mid-range shots nito. Sinasabi ng mga fans na bakaw si MJ dahil sa dami ng kanyang shot attempts sa laro. Ngunit 10 sa kanyang 15 seasons sa NBA ay may shooting percentage si Michael na higit sa 48.5% na nagpapakita ng kanyang efficiency kaya't lisensyado itong tumira kahit gaano man kadami ang gusto nito. Ang mid-range game ni Jordan ay napaka-smooth at poetic. Mahirap ngang mahulaan ang kanyang sunod na galaw dahil sa kanyang footwork. Kung napahanga ka ni Kobe sa kanyang fadeaway, ay wala pa ring tatalo sa original. Dahil nga sa kanyang athleticism at skills, ay na-perfect ni Jordan ang turnaround fadeaway. Halos karamihan ng clutch shots at best moments ni Jordan ay galing sa mid-range shots. Kaya't kapag nangangailangan siya ng puntos, ang isang partikular na parte ng court na sandalan ni MJ ay sa mid-range. At yan ang 10 pinakamagaling na mid-range shooter sa kasaysayan ng NBA. Anong masasabi nyo patungkol dito mga boss? Sang-ayon ka ba dito? Sino ang greatest mid-range shooter para sa iyo? I-comment mo na sa ating comment section at babasahin natin lahat yan. Ngunit huwag kalimutang mag-subscribe para suportahan ang ating munting channel.